Ayun, welcome. Muli nagbabalik ang individual content dito sa Bring It On. So magandang hapon, magandang gabi, at magandang umaga naman sa iba't ibang dako ng mundo. Ito po ang inyong host na si Brother Nash Benavides, no? One of the admins of Bring It On. So ito po ang ating segment, individual content. So, meron po tayong topic ngayon, no? Ang topic natin ngayon, it's all about ang Catholic is not a Bible alone, no? The Catholic Church, no, is not a Bible alone. So yan po yung magiging topic natin for today. At syempre, ang ating mga host, ang ating mga speakers. Okay. Ang ating mga speakers, mga rising star. Ito yung mga rising stars natin, no? Mga speakers natin for today. So, ipapakilala muna natin, no, ang ating speakers. Siya po ay isang magaling na debatista. Yan, no, kilalang debatista, no? At hindi umatras at kahit anong laban nilalabanan na itong batang to. So, marami siyang kinakalaban, ano? So, ito po yung maraming nag-attempt sa kanyang ulo, kumbaga. Yan. So, gusto siyang kunin. Yan. So, walang iba kundi si Sanrio. Yan. So, palakpakan naman natin si Sanrio. Yan. So, maraming salamat. At ang isa naman na ating magiging host speaker, no, for today, wala rin iba, no, kundi si Jepoy. Yan. Isang rising star din. So, maraming salamat. Ayan po sila, no. At, tara, simulan na natin. Bigyan natin sila ng 1 hour to talk, no, about the topic. So, sige mga brothers and sisters, go ahead. Hello. Magandang hapon po sa inyo mga kapanalig, no? Kami po ang tambalang Jepoy Sanrio, no? At ating pong tatalakayin ang paksa, no, ating pag-uusapan na ang Roman Catholic Church ay hindi lamang po nakabase sa Biblia. So kapag ikaw ay Bible alone, hindi ka Katoliko, no? At kasama ko po ang aking kapanalig at katambalan si Kuya Jepoy na nag-iiwan ng salita. Kuya Jepoy? Ang nag-iwan ng salita para sa inyong mga kapanalig, ang lahat ng galit sa Romano Katoliko, ito lang kaya kong iwanan sa inyo. Yan, para hindi tayo magalit. At ang galit sa doktrina ng simbahang Katolika, etong sayo. Chup. So, Kuya Jepoy, ano po ba ang stand ng ating simbahan patungkol sa bakit ba hindi Bible alone ang doktrina ng ating simbahan? Bakit hindi tayo naniniwala na dapat ang pananampalataya mo ay sa Biblia lang dapat bumatay? Kasi sabi ng OSAS, no? Sabi ng mga OSAS doon sa kabila, yung tinatawag nilang Big Four, parang hindi naman. No? Parang hindi naman kalakihan. So sabi ng Big Four doon, no, na dapat ang doktrina at ituro sa mga Kristiyano ay OSAS. I mean Bible alone. No, dapat sa Biblia lang daw ang batayan mo para maligtas ka. Kagaya ng sikat, no? Sabi niya magaling daw siya, no, si Alexander Santos, na hindi natin kailangan magkumpisal. No? Dugo lang ni Kristo, ligtas ka na. No? At ito daw ay mababasa lang ha, sa Biblia. So bakit ba ang simbahan, Kuya Jepoy, ay hindi lang naging saligan o hindi saligan ng pananampalataya natin ang Biblia lang? Bakit na ganon ang stand ng ating simbahan? Pwede mo po bang i-share sa mga oras na ito? Sure, walang problema. Actually, mga kapanalig, pagpasensyahan nyo na kasi medyo may marinig kayong ingay. Anyway, yung bakit ko nasabi na ang simbahang Katoliko ay hindi lang sa Bible or sa scriptures alone, kasi meron tayong sinusunod na tradisyon. Meron tayong sinusunod na tandaan natin, ang Biblia mismo ay punong-puno ng tradisyon. Ang Biblia mismo ay punong-puno ng kwento at salin-salin na kwento. So ibig sabihin hindi lahat ng nakasulat na nasa Biblia ay lahat 'yon ay kompleto na. Ibig sabihin, meron pa rin tayong mga
kailangang sundin na tradisyon. Kasi katulad na lang dun sa pagsusulat ng Biblia or pagkakaroon ng kwento-kwento, salin-salin ng kwento, kung paano nangyari, paano yung kwento ng, for example, Genesis, paano ikinuwento ang Genesis, paano ikinuwento ang Leviticus, yung mga ganong aspeto na kailangan susunod tayo sa tradisyon, in which ang tradisyon na sinusunod sa Biblia ay tradisyon ng panahon ng mga Hudyo. Ibig sabihin, ikinikwento nila ano yung mga nangyari sa kanila, ano yung mga event na experience nila yon. Kaya ang Katoliko ay sumusunod kung ano man yung pinagmulan ng sugo, o pinagmulan kung sino ang tunay na sugo, o pinagmulan kung sino ang tunay na simbahan, in which pinapakita namin sa inyo mga kapanalig, ang tunay na simbahan ay ang totoong simbahan na tinayo ni Kristo, ang simbahang Romano-Katoliko, Romano-Katoliko lang. Okay, no, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Kuya Jepoy. Ako po si Sanrio ha, ako po ang founder ng Ave Maristela Seeds of Faith. Ano ba ang dahilan ng simbahang Katoliko? Bakit ba hindi tayo dapat, ang faith natin ay hindi dapat nakabatay sa Biblia? Lalatagan ko kayo ng sitas na kung saan dito natin paiikutin ang dahilan ng simbahan kung bakit hindi tayo dapat makulong sa Biblia mismo. Dito sa ikalawang Tesalonica 2 verse 15, ang sabi rito, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming mga sinabi o sinulat. Merong katuruan kasi, nung panahong hindi pa nabubuo ang banal na kasulatan, merong katuruan na ipinasa mula sa mga alagad sa pamamagitan ng pagsasalita at sa pamamagitan ng pagsusulat. Hindi tayo dapat, mga kapwa ko Katoliko, na makulong sa banal na kasulatan. Bakit? Dahil tatandaan po natin, wala pang Bible noon. Hindi ba? Kung tayo ay makukulong sa banal na kasulatan, ibig sabihin, nagkaroon ka lang ng pananampalataya dahil sa Biblia. Which is very, very wrong. Dapat ang pananampalataya mo ay nagmula dahil may Diyos. Ang pananampalataya mo ay nagmula dahil may Kristo. Hindi ba sabi nga sa banal na kasulatan, mapalad kayo, 'di ba? Mapalad ang mga taong nakakita sa Kanya at nananampalataya. Pero mas mapalad ang hindi ako naabutan o hindi ako nakita pero nananampalataya. So mas mapalad yung mga tao na nananampalataya na may Diyos kahit hindi siya nakikita. Doon dapat ang magiging source ng faith natin. Huwag natin sasabihin na, ay, saan mababasa? Saan nakasulat? Anong talata? Dahil yung mga talata na yan, yung mga salita na saan mababasa, wala pa yan noon. Ang ginagamit na aklat noon, which is Torah, itong 5 books of Moses, wala namang chapters yan eh. Wala yang verses. Kumbaga, ang aklat ng Torah, ito ay mga aklat ni Moises na walang mga chapters and verses. So meaning to say, wala pang New Testament. 'Di ba? At dahil wala pang New Testament during that time, ang mga alagad ay nagtuturo sa pamamagitan ng tradisyon. Paano ba tayo nagkaroon ng Trinitarian baptism? Dahil lang basa na basa nila sa New Testament, wala namang New Testament before. Tradition. Kaya nga ang sabi dito, 'di ba? Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo. So ano yung mga katuruan na ipinasa ng mga alagad? Sa pamamagitan ng aming sinabi o sinulat, may pasalita. Kasi gagaya ng Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang nagsasalita? Si Kristo. Bakit hindi gumawa si Kristo ng sarili niyang version? Bakit wala tayong aklat ni Kristo? Sapagkat si Kristo ay hindi nagsulat. Siya ay nagturo at nangaral sa pamamagitan ng pasalita. At sa pasalitang pamamaraan ni Kristo, ito yung inadapt ng 12 apostles.
Kaya hindi lahat ng tradisyon ay nasulat doon sa banal na kasulatan. Kaya hindi tayo dapat maging Bible alone. Kasi kulang yan eh. Kung lalagyan natin ng logic, 27 books out of 300 books, 27 ang pinili. So hindi siya buo. Hindi buo na inilagay yung 300 books na pinagpipili-pilian nung binubuo ang Bible. Kaya may mga putol-putol yan eh. Kung babasahin nyo ang Bible, mababasa nyo ba yung pagbibinata ni Kristo? Walang nakasulat dyan, pagbibinata ni Kristo. Yung pagkasilang ni Maria, yung siya ay naging nanay na, bilang isang napakabata niyang babae, nakasulat ba doon? Ang lumabas na agad kay Christ is 33 years old. Paano yung 32, 31, 30 pababa? Wala. Ultimo nung pagkatapos ng nagawa ni Christ na himala doon sa Kana, 'di ba yung sa alak? Pagkatapos ba noon may istorya siya? Wala. Lumabas si Kristo, nangangaral na. Kaya hindi tayo pwedeng maging Bible-based lang. Itong pagbibinata ni Kristo, hanggang sa siya ay tumungtong sa 33 years old, saan mo makikita? Nasa Bible ba? Wala. Saan? Sa traditions. Maghahanap ka ng mga references. Nasaan si Kristo during this time? Nung siya ay nagbibinata, siya ay nagkaroon ng isip, nasan si Kristo neto? Wala tayong mababasa sa Bible dahil walang mababasa sa Bible na si Kristo ay hindi ipinakita doon na siya ay nagbinata, hindi na siya nagbinata. Ganun ba yon? Kaya mali ang magiging perceptions ng mga sulpot, lalo na ng mga Baptist, no? Most especially itong si Alexander Santos, na dapat babase ka sa nasusulat sa Bible. No, that's wrong. Kinakailangan nating maging accurate. Yung mga kakulangan doon sa banal na kasulatan, yan ay makikita sa tradisyon, sa history. Kaya ang Roman Catholic Church, hindi nyo maaaring hamunin. No, may naghamon sa akin na isang SDA, IMCGI, no, si Joemel ang pangalan, na Sanrio, maglaban tayo ng debate, Bible lang. Ano ang sinagot ko? Hindi pa ako Bible alone. Wag nyo kong didiktahan na lalaban tayo ng debate tapos ang paksa ang gagamitin ko Bible lang. Hindi ako pwedeng maging Bible alone. Kasi ang simbahan namin ay may tradisyon. Saan nakuha tong tradisyon na to? Nakuha ang tradisyon ng simbahang Katolika sa panahon na hindi pa nabubuo ang Biblia. Doon namin kinukuha ang aming references, yung panahong wala pang Biblia. Bakit kayo Bible alone? Kasi kayo, mga pugot na iglesia, ang inyong pananampalataya ay nagmula sa Bible. Ang pananampalataya ng Roman Catholic Church ay hindi sa Bible nagmula, kundi kay Kristo mismo. Dahil si Kristo ay hindi Bible alone. Bakit? Wala namang Biblia before. Walang Bible before. Hindi Bible alone ang 12 apostles. Hindi Bible alone si Christ. Hindi Bible alone ang mga early Christians and even disciples. Why? Wala pang Bible na nako-compiled. The Bible was compiled 4th century. Bakit ka magkukulong sa Biblia? So paano yung mga wala pang Biblia? So hindi sila naligtas. Wala silang Bible na gamit eh. Kung ang magiging saligan ng pananampalataya mo ay Biblia lang, lalabas na ang pananampalataya mo ay nagmula sa Biblia, hindi sa Diyos. So kapag hindi pala nabuo ng Roman Catholic Church ang Bible, nasa ng faith nyo? Wala. Wala kayong faith. Bakit? Kasi Bible alone kayo. And they be thankful, no? Thank you Roman Catholic Church for compiling the Bible. You have to thank us. Kaya kayo may faith because of the Holy Bible. At kaya may Bible because of the Roman Catholic Church. And we have to admit it. Whether you like it or not, you have to admit it that the Roman Catholic Church compiled the Bible. Kaya nga po, di ba, ang sabi malinaw sa 2 Thessalonica 2 verse 15, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan nyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo. May mga katuruang ipinasa ang mga alagad. Ano ito? Sa pamamagitan ng aming sinabi at sinulat. May pagtuturo na ginagamitan ng pagsusulat,
may pagtuturo na ginagamitan ng pagsasalita. Kaya napakalinaw dito na ang Roman Catholic Church is not a Bible alone and the true church dahil ang dalawang katuruang ito meron kami. Meron kaming pasulat which is the Roman Catholic Church compiled the Holy Bible at meron kaming sinabi katuruang pasalita which is the tradition na tinatawag naming apostolic tradition. Kaya itong dalawang sangkap ng pagtuturo at katuruang ito ay makikita nyo sa Roman Catholic Church. That's why the Roman Catholic Church is not a Bible alone. Kuya Jepoy? Tama ka dyan, kapatid na Sanrio. And ayon po mismo, malinaw na malinaw. Ito po, may libro po akong binabasa habang nagsasalita si kapatid. Ayon po dito sa The Word Made Flesh by Margaret Miles, ang sabi dito, according to Irenaeus, in which si Irenaeus ay bishop, isa sa mga obispo, one of the church fathers, na kung saan pinagdiinan niya na ang sabi dito, the Christian scriptures is the Holy Bible, where traditions was not confined to scriptures. Malinaw ang sinabi ni Bishop Irenaeus. The Christian scriptures were traditions, but traditions was not confined to scriptures. So ibig sabihin, yung tradition hindi siya nakukulob o hindi siya ang tawag doon, hindi siya na ilalagay lang sa kahon, kundi nandoon siya labas doon sa scriptures. Kasi tama yung sinabi ni kapatid na Sandio na merong mga nakasulat sa Christian or the Bible, merong nakasulat sa Biblia na wala doon sa tradition, and meron din sa tradition na wala sa Biblia, in which yung mga tradisyon na yun ay pinapasa ng mga apostol natin, mga apostol ng simbahan. Kung meron kayo maibibigay sa akin kahit dalawang referensya lang na ang mga apostol ay gumagamit ng Biblia or ng scriptures nila, nagamit nila pag sila ay nagpi-preaching, ang ginagamit nila ay Tanakh. Ang ginagamit nila yung experience nila sa pagiging Hudyo. Kaya nga nagtataka nga ako, saan nila pinagkukuha na ang mga apostol ay marunong mag-Greek? Isa na 'yon sa naging doon. Pero next topic na natin 'yan, mga kapanalig. Pero ang akin lang doon, wala sa tradisyon ng mga Hudyo na sinusulat muna nila bago nila ikinikwento. Kasi ang tradisyon nila, ikinikwento muna bago isulat. Kaya nga doon nga rin nabuo ang Tanakh. And ang tradisyon ng simbahang Katoliko ay sumusunod sa tradisyon kung ano ang meron ang mga Hudyo dahil sila ay Hudyo. They are pure Jew, in which Jesus Christ also is a Jew. Pinanganak, namatay, inilibing at nabuhay, siya ay isang Hudyo. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ba yung hindi ko maintindihan na sa Biblia lang silang tututok. Hindi eh. Kasi kung sa Biblia lang, mga kapanalig, ito lang. Merong kwento dito sa Biblia na negative. May kwento dito sa Biblia na sinasabi, pwedeng pumatay. Utos mismo yan kay Haring Saulo, si Saul, King Saul. Inutos ni Yahweh na patayin ang lahat ng mga hindi kaanib
o hindi susunod sa kanila. Inutos 'yon ni Yahweh kay propeta I forgot the exact name, pero about doon sa pag-uusap nila ni King Saul at saka ni Saul, and yung that time na yun nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng problema. So ibig sabihin, pinapayagan pala ng Diyos, pinapahintulutan niyang pumatay. Ayon mismo sa tradisyon nila, nagbigay pa ng 10 utos na bawal pumatay. Pero bakit inutos mismo na wala kang ititira? Kahit sinong lahi doon, wala kang ititira. So ibig sabihin, taliwas na mismo. Banggang-bangga na yung kautusan na yon. Kautusan na sa Ten Commandments, banggang-bangga yun, mga kapanalig. Inutos ni Yahweh kay propeta, nakalimutan ko na exact name of the prophet, pero inutos yon na patayin ang lahat. Patayin lahat ng hindi susunod sa kanila. So, nakasulat yun sa Biblia. Kung susunod tayo sa Biblia lamang, so ibig sabihin, papayag ang simbahan. I mean, kung papayag ang Diyos, kung ganun lang yung doon. Kung Biblia lang ang doon. Malinaw ang nakasulat doon, hindi nagbigay pa ng 10 utos na bawal pumatay, pero pinayagan niya, inutos niyang pumatay. 'Di ba? Kung Bible alone lang ang susundin natin, maraming negative o maraming disconnect na information na pinagbabawal. Kaya para sa akin, on my personal understanding, hindi natin pwedeng i-base lang yung ating base lang yung ating paniniwala sa Biblia lang. Yun lang yung akin. Okay, naalala ko yung propeta, si Prophet Samuel. Prophet Samuel, just to clarify lang. Okay, para hindi tayo Prophet Samuel and King Saul. Tama ako. Prophet Samuel. Inutos niya na patayin ang lahat ng mga kalaban ni Saul. Yun yung doon. Inutos niya na patayin lahat. So, ibig sabihin, pwede pala pumatay. Pero inutos din niya na huwag pumatay. So, ano susundin natin? Yung inutos niya na bawal pumatay o yung inutos niyang patayin lahat? Ano ang masasabi niyo doon, mga kapanalig? Kasi para sa akin, hindi tayo dapat Bible lang, Bible. Kasi marami talagang contradiction. Yun lang po, mga kapanalig. Kapatid na Sanrio. Isa sa dahilan kung bakit tayong mga Katoliko ay hindi Bible alone, wala pong mababasa sa Biblia na nag-utos si Kristo na isulat nyo yung tinuturo ko. Wala pong mababasa sa Biblia na nag-utos si Kristo sa mga alagad na yung ituturo nyo, isulat nyo. Wala pong mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo gumawa kayo ng New Testament. Wala po. Bakit kayo naniniwala sa New Testament? Di ba Bible alone kayo? So sa mga Bible alone na ito, pwede nyo ba kung latagan ng sitas letra por letra na si Kristo ay nag-utos na isulat ang kanyang itinuturo? May mailalatag kayo? Ang sabi dito mismo sa Kawikaan, no? Dito sa Kawikaan, wag mong daragdagan, ni babawasan ang aking salita. 'Di ba? Kahit sa aklat ng Deuteronomio, may mababasa tayo na wag mong dadagdagan ni babawasan ang aking salita. Yan ay mababasa sa Lumang Tipan. Bakit ganun? May New Testament, binali pala natin yun. Yung Old Testament, tayo mismo ang sumira sa ipinag-uutos
inutos ng Diyos na wag mong daragdagan, ibabawasan ang aking salita. Pero may 27 books coming from the apostles. So yung mga alagad pala ngayon ang nagkamali. Wala kayong mababasa sa Bible na inutusan kayo ni Kristo. Hoy, kayong alagad, isulat nyo ang tinuro ko. Wala. Pero bakit kayo naniniwala sa New Testament? Wala yan sa ano? Sa Bible. Ang Bible alone, concentrated lang kayo sa Bible. So bakit naniniwala kayo sa New Testament? Walang inutos si Kristo. Pero kami, naniniwala kami sa New Testament, which is the Roman Catholic compiled these 27 books. Why? Meron kaming traditions. Ano ang sabi ni Kristo? Do this in memory of me. Para patuloy natin siyang magunita. Ang Roman Catholic Church nag-compile ng 27 books. Dahil sabi sa amin ni Kristo, do this in memory of me. Diba? Pangalawa, bakit hindi tayo Bible alone? Ang sabi dito sa nasaan ba yon? Ayon, sa John 20 verse 30. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi nakasulat sa aklat na to. Paano yung mga himala na ginawa ni Kristo na hindi na nakasulat sa Biblia, hindi na totoo? Maraming himala ang ginawa si Jesus na hindi isinulat sa Biblia. So dahil hindi na isulat sa Biblia, peke? Wala eh. Hindi nakasulat. No? Isa pa. John 21 verse 25. Marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na naisulat tungkol dito. Maraming ginawa si Kristo. Ano tong mga ginawa? Himala at pangangaral. Hindi yan buo na naisulat sa Biblia. So dahil ba hindi ito naisulat, hindi na totoo? Ganun ba ang dapat maging basehan ng inyong pananampalataya? Dahil wala akong mabasa, hindi yan totoo. Papaano yung mga himala na ginawa ni Kristo na hindi naisulat? Peke? Paano yung mga ginawa ni Kristo na pagtuturo at pangangaral na hindi na isulat sa Biblia? Peke? Ganun ba ang dapat maging mindset ng isang Kristiyano? That's wrong. Very, very wrong. Bakit? Marcos 4 verse 33 to 34. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinaliliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lang. Nagtuturo si Kristo pag sila-sila na lang kasama ang 12 apostles. Ano yung tinuro ni Kristo? Nakasulat ba sa Bible? Hindi. Sila-sila lang ang nakakaalam kung ano ang tinuturo ni Kristo. At yung tinuro ni Kristo sa 12 alagad, kapag sila-sila na lang, doon papasok ang tradisyon ng simbahang Katolika. Paano nyo nalaman yung mga tinuturo ng mga alagad pag sila-sila na lang? Nakasulat? May mababasa ba kayo na ito ang turo ni Kristo pag kami-kami na lang ang magkakasama? Hindi. Bakit? Dahil si Kristo ay nagtuturo sa pamamagitan ng pagsasalita, hindi siya nagsusulat. Kaya nga dun sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit kailangan dun pa sa aklat ni Pedro? Bakit hindi tayo gumawa aklat ni Kristo? Sapagkat si Kristo ay hindi kahit kailan nagsulat ng kanyang itinuturo. Siya ay nagtuturo sa pamamagitan ng bibig. Paano yan?
Bible alone kayo. Paano yung mga hindi nakasulat sa Biblia, hindi nyo paniniwalaan? Anong klaseng kaimpokritohan yan? Heretical thinking ang tawag dyan. Heretiko kayo. Kung kayo ay magpapakulong sa Biblia, saan mababasa paano nabuo ang Biblia mismo? Naniniwala kayo sa isang bagay na sa isang bagay doon nyo kinukuha ang inyong pananampalataya, pero hindi kayo naniniwala sinong bumuo ng Biblia. Bakit kayo gumagamit ng isang aklat pagdating sa inyong pananampalataya kung yung mismong nagbuo ay hindi nyo pinaniniwalaan? Sasabihin nyo ba na nung mga panahong walang Biblia ang mga alagad, hindi kayo naniniwala kay Kristo? Naniwala lang kayo kay Kristo kasi may sumulpot na Biblia. Paano kung dumating ang pagkakataon at panahon na walang nabuong Biblia? Nasaan ang mga pananampalataya nyo? Wala. Kasi Bible alone kayo. Kung walang Bible na compiled ng Catholic Church, nasaan ang faith nyo? Walang Bible before. Hindi Biblia ang Torah. That is the Old Testament. Hindi mo pwedeng tawaging Bible ang Old Testament lang. Kailangan dalawa yan. The Old and the New Testament. So where is your faith? Nung wala pang Bible. Nasaan? Nasa talampakan ninyo. Bakit kayo naniniwala na ang inyong pananampalataya ay dapat sa Biblia lang? Ibig sabihin ba na ang pananampalataya nyo ay dahil sa isang libro, hindi dahil sa Diyos? Ganun ba dapat maging mentalidad ng isang mananampalatayang Kristiyano na nagkaroon ako ng pananalig sa iyo, Diyos? Diyos ko, ang faith ko ay nag-uumapaw, sumasabog kasi may aklat. No. Ang faith ko bilang isang Katoliko ay nag-uumapaw dahil kahit wala pang Biblia, Kristo naniniwala ako, Diyos ka. Hindi kinakailangan na magpatunay pa ang Biblia. Dahil tuturuan ako ng mga alagad. Tuturuan ako ng mga sinaunang Kristiyano. Ang pananampalataya ko ay magiging matibay, magiging malalim. Dahil alam ko, ang mga sinaunang Kristiyano, tuturuan nila ako. Hindi dapat na, ay may libro, nagkaroon ako ng faith. No. Kung wala palang libro, nasaan ang faith mo? Wala. Dapat may faith ka, may libro man o wala. Nananalig, nananampalataya ka, may Biblia man o wala. Dahil si Kristo ay tunay at totoong Diyos, may Biblia man o wala. Kaya ang Roman Catholic Church, that is not a Bible alone. Dahil ang aming pananampalataya ay hindi lamang nakadepende sa Biblia. Kami, ang aming faith ay nakadepende rin sa kasaysayan na mismong nagmula sa bibig ni Kristo na itinuro sa 12 apostles. Hindi lang dahil may nakita kang aklat saka ka nagkaroon ng faith, that's wrong. May Biblia o wala, manalig ka, manampalataya ka, may Diyos. May Biblia o wala, manampalataya ka, si Kristo ay tunay at totoong Diyos sa pamamagitan ng ng kanyang mga tinuro, sa pamamagitan ng bibig. Hindi lang magiging basihan yung pagsusulat. Hindi lang tayo nagtuturo dahil nagsusulat ka. Nagtuturo rin tayo sa pamamagitan ng bibig. Katulad ng tinuturo namin ngayon. Hindi namin to sinusulat. Pero nakikinig kayo. Ganito ang apostolic tradition. Nakikinig ang mga sinaunang Kristiyano sa turo ng mga alagad sa pamamagitan ng pagsasalita na siyang ibinigay ng mga alagad sa kanilang mga naging disipulo hanggang sa ang Kristyanismo ay lumaganap. Kaya tatandaan ninyo, mga kapanalig kong Katoliko, may Biblia man o wala, tayo ay dapat maniwala na may Diyos na umiiral. Dahil lahat ng Bible alone, nagkaroon lang ng Diyos dahil sa Biblia. Tayong mga Katoliko, wala pang Biblia, may Kristo tayo. Wala pang Biblia, may Diyos tayo na kinikilala.
That's why the Roman Catholic Church is the true church and not a Bible alone. Because the Tama 12 ka. apostles, even Jesus Christ, is not a Bible alone. Ang church fathers and the early Christians is not a Bible alone. At ang pinakamahalaga sa paksang ito, the Roman Catholic Church compiled the Bible. Tayo ang gumawa at bumuo ng Biblia. Pag-aari ng simbahang Katolika ang Biblia. Kaya kung meron man makakapagpaliwanag kung ano ang diwa ng sitas ng mababasa sa banal na kasulatan, Katolikong simbahan lang ang may karapatan mag-interpret niyan. Dahil wala pang Biblia, may Diyos na tayo. Wala pang Biblia, may Kristo tayo. At wala pang Biblia, may tradisyon na ang simbahang Katoliko na magpasa hanggang ngayon. Ito ay nagpapatuloy at ginugunita ng ating simbahan. Kuya Jepoy? Tama ka dun, Sanrio. Ramdam ko yung gusto mong sabihin. And ang hindi ko lang talaga maintindihan sa kanila mga kapanal, sa kanila, lalong-lalo na yung Bible alone. Kung ayaw nilang paniwalaan ang ayaw nilang paniwalaan ang Katoliko ang nag-compile o may-ari o nag-umpisa ng Biblia, huwag nilang gamitin yung Biblia ng gamit nila. Huwag silang gumamit. Kasi kung gagawa sila ng self-interpretation nila sa Biblia, anong source nila? Saan nila nakuha yung information? And secondly, yung sinabi ni Sandrio kanina na tradisyon, kung magsusulat ang mga apostol o kung magsusulat si Kristo, tandaan natin, ayon sa tradisyon, ayon sa kwento mismo na nakasulat sa scriptures o sa Biblia, lahat yun ay nagtatravel si Kristo. Lugar sa lugar. At ang paglalakbay nila ay hindi araw, buwan ang pagitan. Ilang buwan, ilang araw, ilang linggo silang naglalakbay. Sa tingin niyo makakabili sila ng gamit ng pagsusulat? Sa tingin niyo makakabili sila ng papyrus? Sa tingin niyo makaka-produce agad sila ng panulat? Wala pang lapis nun. Wala pang ballpen. Ang tinta nila ay inaangkat pa sa malayong ibayog. O sige nga, tayo nga lang practical na lang eh. Tayo nga nagpapadeliver tayo ng Shopee, nagpapadeliver tayo ng Lazada. We need a proper address. We need to have a proper address para ma-deliver sa atin. Paano ma-deliver 'yun? Paano mapupunta doon sa taong gustong bumili? Kung yung travel time nila ay buwan, linggo, paano sila makakapagsulat? And lahat ng mga gamit nila that time, puro mamahal. At tandaan natin, ang may kakayahan lang magsulat ng panahon ng mga apostol ay ang mga skriba. Sila lang ang may karapatang magsulat ng scriptures. Tapos iaano nila, apostol ang nagsulat? I-claim nila na apostol ang nagsulat ng Biblia? Patunayan nila na apostol ang nagsulat. Kasi sa tuwing nagkakaroon ng discussion ng mga apostol, merong mga tao na sige isubukan nating isulat. Or habang sa kalaunan na nagkukwento sila, tumatanda yung mga nagkikwento. Tumatanda yung mga nagbibigay ng kwento. Para hindi mawala yung kwento na yon, yung mga apostol na yon nagtatanungan, ano nga pala yung sinabi ni ganito? Ano nga pala yung sinabing ni ganito? So ibig sabihin, iba't ibang tao, iba't ibang salin na kwento, pero nandoon yung buong kwento. Ganun ang nangyari sa Biblia. At tandaan natin, ang Romano Katoliko ay hindi lang isang rite. Marami silang rite. Nandiyan dyan ng Byzantine, nandiyan dyan ng East and West Syriac, right? Nandiyan dyan ang
Armenian, nandiyan ang Latin, o yung Roman Catholic itself. At lastly, meron pang isa na may isang right pa na kung saan lahat yan sila nagkukwentuhan. Oy, ano ba yung nangyari sa ganitong ano ninyo, sa ganitong lugar ninyo? At bawat lugar may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang pamamaraan kung ano yung experiences nila. At yun ang ginawa nila, isinulat nila yun at doon sila ay ito pala yung nangyari. Okay, ito yung ayon kay Apostol Pedro or ayon kay Apostol San Juan or ayon kay Apostol Tomas. Yun. At tandaan natin mga kapanalig, ang Biblia, ang sentro, tama si Sanrio, ang sentro ay si Kristo. Wala ka makikita dyan, wala ka makikita sa Biblia na hindi nakatutok kay Kristo. Babasahin natin ang Old Testament papunta ng New Testament, lahat yun ay tinutukoy si Kristo. Lahat yun from Old Testament itinutukoy na mayroong parating na Mesiyas and nagkatotoo nung panahon ng New Testament. Kaya paano 'yun nangyari? Kasi binuo ng iba't ibang simbahan ang kwento ni Kristo na merong magkakaroon ng Mesaya, merong darating na Mesaya o tagapagligtas. Kasi sa panahon na yun, naghihintay ang mga Hudyo ng tagapagligtas. Dahil sila for how many decades, for how many centuries, they are slave. From Egypt to Babylon, Babylon to Roman Empire, lahat sila ay slave. Kaya naghihintay sila ng takdang tao na magliligtas sa kanila. In which tayong mga Kristiyano, ay meron ng nagligtas sa atin, in which ang pagliligtas ni Kristo sa atin ay sa pamamagitan ng tradisyon. Tradisyon na kinalakihan niya bilang isang Hudyo. At yun ang ipinilalaganap ng mga apostol, yun mga tagasunod niya. Kaya hindi pwede ang Romano Katoliko ay susunod sa Bible lang. Again and again, uulitin ko, sabi mismo ng Biblia, ito ay 1 Samuel chapter 15 verse 3. Ang sabi dito, now go attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camel and donkey. Ang linaw. 1 Samuel chapter 15 verse 3. Inutusan ni Samuel si Saul ayon kay Yahweh na patayin lahat. Ang linaw. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3. The whole story. Inutos yon ni Yahweh kay Samuel na patayin. Pero ano nangyari? Hindi sinunod ni Samuel. Nagtira siya ng isang tao. Ang ginawa, nagalit si Samuel. Kaya si Saul hindi naging hari. Hindi nagpatuloy ang pagiging hari niya. Pinalitan siya ni David. So, kung ganun ang mangyari, inutos mismo ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Samuel. So, ibig sabihin, lumabag si Yahweh o lumabag ang Panginoong Diyos. Lumabag sa utos niya kay Moises na bawal pumatay. Kung Bible, anon lang tayo. Kung Biblia ang babasihan natin. So, binago niya ang batas? I don't think so. Kaya ako, pinagdidiinan ko yan na ang simbahang Katoliko ay hindi magbibase sa Bible lang.
Dahil maraming nakasulat sa Biblia na taliwas sa turo ng simbahan, ay turo ng Panginoon. Kung Bible lang, edi pwede palang pumatay. Utos ni Yahweh. Pero tataliwas doon sa Ten Commandments. Tama? Yun lang eh. Kaya nagkakaroon kaya may tradition ng Roman Catholic. It's because in order for us to connect, ano ba yung reason kung bakit ganun? Is this the experience of Samuel and Saul? Ano ba yung experience nila? Bakit inutos yun? That is tradition. Ikinikwento sa ano doon, bakit? Kasi ayaw ng Diyos na may maiwan. Yun na lang eh. Dahil ang mga Hudyo, exclusive yan. Ayaw nilang na may magiging parte sa kanilang pamayanan. Kaya nga doon ako nalilito at nagagalit na pinagpipilitan na marunong magsalita ng Griego ang mga apostol. Diyan na lang sa sa kwento na yan, pinatay nga lahat ng hindi nila kaanib. Pinapatay. Exclusive ang mga Hudyo. Ayaw nila nang meron silang kahati na parte ng kanilang lipi. Pag hindi kanila parte sa lipi nila, ay ikaw ay excommunicated or exorcised or hindi ka parte. Kwento rin na rin ng Good Samaritan. Ano ang nila? Dati silang magkasama sa iisang lipi. Ang Samaritano at ang mga Hudyo, dati silang iisang lipi lang. Pero bakit nangyari? Nagkaroon ng pagkakataon na ang mga Samaritano ay nagkaroon ng asawa labas sa lipi ng Hudyo. Ano nangyari? Di split. Kaya nagkaroon ng magkaibang pananaw pagdating sa kwento. Pero tandaan natin, isang lipi sila dati. Yun lang yun. Kaya hindi pwedeng Bible alone ang simbahan dahil maraming tradisyon. Kung babasahin natin buong-buo ang Biblia, maraming tradisyon na natataliwas at merong mga tradisyon na tugmang-tugma. Kaya ang Romano Katoliko, tatlo ang sinusunod. Tradition, scriptures, at magisterium. Magisterium ay turo ng simbahan. Ang scriptures yan yung Biblia. Ang tradition, yung experience ng bawat kapanalig o kabawat lipi ng mga Hudyo. And ganun din tayo. Bawat Katoliko, experience natin, yun ang tradition. Yun ang naging So kung wala pala silang tradisyon, bakit sila nagkikwento ngayon? Kung ayaw nila ng tradisyon, kinikwento yung experience nila. Sige nga. Tama, mag-isip tayo mga kapanalig. Tama ba? Bible lang dapat ang ating Huwag tayong basta-bastang maniwala. Huwag tayong basta-bastang magpauto sa mga pastor daw na ginagamit ang mga platforms para manira. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi naninira. Ang tunay na lingkod ay hindi naninira ng kapwa. Aral kung aral, pero kung mamimersonal ka na, it's a big no. Dahil hindi turo ni Kristo yan. Hindi yan turo ng simbahan, hindi yan turo ng Biblia. Ang maninira ng kapwa. Kung ganyan ang ugali natin, maninira tayo ng kapwa, tanggalin na natin yung titulong pastor. Kung maninira ka na lang. Di ba? At huwag mong gagamitin ang platform kung ano man yung ginagamit mo kung maninira ka ng kapwa mo dahil hindi ka tunay na lingkod. Yun lang po, kapatid na Sanrio. Okay, mga kapanalig, nag-uusukan ang mga Baptist sa oras na ito. At dahil kayo ay nag-uusukan, mga kapanalig kong Katoliko, meron kaming ipapayo sa'yo. Sa inyong lahat, mga Katoliko,
Kapag merong umuusig sa ating simbahan, may umuusig sa ating pananampalataya, bigyan natin sila ng umaatikabong. Kuya Jepoy, sa'yo ang sa akin naman ang chup-chup. Mwah! Yan lang ang ating isasagot, no? So, eto na naman tayo. Sasabihin na naman ng mga Baptist na ito, huwag kayong mag-usukan. Kalma-kalma lang, relax lang, no? Hindi pa nga kami masyadong naglalatag. Kayo talaga, nag-uusukan kayo, no? Ang sabi nila, tradisyon ng Katoliko, bulok, hindi totoo. Wala sa Biblia ang tradisyon na ito. Hindi kayo sure. Sure kayo? Hindi kayo sure. Unang Korinto 11 verse 2. Pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala nyo ko at pinananatili ninyong matibay ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Bakit wala kayong mga tradisyon, mga pugot na iglesia? May ibinigay na tradisyon ng mga alagad. Malinaw na malinaw. Unang Korinto 11 verse 2, pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala nyo ko, pinananatili nyong matibay ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano ang tradisyong ibinigay sa inyo, mga pugot na iglesia? Wala. Bakit? Kasi wala kayong tradisyon. Kami meron. May ibinigay sa amin. Bakit? Because the body or the corpse o yung katawan ng 12 apostles ay nasa ilalim ng Roman Catholic Church at yung mga tradisyon na ibinigay sa amin ng mga apostol hanggang ngayon ay nananatili at nagpapatuloy. Bakit wala kayong tradisyon? Dahil wala kayong mga alagad. Hindi ko alam kung anong klaseng alagad meron kayo. No? Anong klaseng alagad meron ang Baptist na ito? Paano naging church ang Baptist? Kailan naging iglesia ang bautismo? Isip-isip din pag may time. 2 Thessalonians 3 verse 6. And now, dear brothers and sisters, we give you the command in the name of our Lord Jesus Christ, stay away from all believers who live idle lives and don't follow the tradition they receive from us. Lumayo kayo sa mga taong walang tradisyong sinusunod. Ang sabi sa amin ng aming mga alagad, ang sabi sa amin ng mga sinaunang Kristiyano, Katoliko, layuan nyo ang mga sulpot, layuan nyo ang pugot na iglesia. Bakit? Sapagkat wala silang tradisyon. Napakalinaw. 2 Thessalonians 3 verse 6. And now, dear brothers and sisters, we give you this command in the name of our Lord Jesus Christ. Si Kristo ang nag-utos. Ano ang inutos ni Kristo sa mga alagad na tinuro sa mga Katoliko? Stay away from all believers who live idle lives and don't follow the tradition they receive from us. Bakit wala kayong tradisyon? Dahil kayo ay hindi mula kay Kristo. Hindi kayo tatag ni Kristo dahil ang tunay na iglesia ay may tradisyong tinanggap mula kay Kristo na itinuro sa mga alagad. Bakit wala kayong tradisyon? Kasi wala kayong apostolic traditions. Bakit wala kayong apostolic traditions? Sapagkat ang nagtatag sa mga sekta ninyo ay isang tao at hindi yan tatag ng Diyos. Pag hindi kayo tatag ng Diyos, ano ang tawag sa mga sekta ninyo? Mga pagano. Kayong lahat na mga sulpot ay mga pagano sapagkat hindi kayo tatag ng Diyos, hindi kayo tatag ni Kristo. Tatag kayo ng tao na namamatay at nabubulok, na kinuha ang sariling interpretasyon sa Bible, nagturo sa inyo at ang aral na daladala ninyo ay aral lang ng normal na tao. Kaya kayo Bible alone.
Maging ang Biblia ang siyang pinaguhugutan ninyo ng pananampalataya nyo, which is wrong. Ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano sa Diyos dapat nagmumula. Paano kung walang Biblia? Kung hindi nabuo ng Katoliko yan, nasa ng faith nyo? Nasa mga talampakan ninyo. Kaya hindi dapat kayo naniniwala na sa Biblia lang ang pananampalataya ko bilang mga Kristiyano. Dahil ang Biblia, yan ay kinompile ng tao through the inspiration of the Holy Spirit. 27 books pinili ng simbahan out of 300. Gaano kayo nakakasiguro na itong 27 books na ito lang ang dapat na nasa Bible? Meron kayong assurance na ang New Testament dapat 27 books lang? Wala. Dahil hindi lahat ng mga himala ni Kristo, hindi lahat ng ginawa ni Kristo ay nasa Biblia. At may binigay na tradisyon ang mga alagad na siyang tinuro ni Kristo. Unang Korinto 11 verse 2, pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala nyo ko at pinananatili ninyong matibay ang mga tradisyon. May tradisyon. Ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano ang ibinigay na tradisyon ng mga alagad? Yan ang tradisyon ng simbahang Katolika. Bakit wala kayong tradisyon? Sapagkat ang inyong iglesia ay umiral na lang 15, 16, 17, 18, 19th century. Unlike the Roman Catholic Church, we are built and founded 33 AD. That's why the Roman Catholic Church has a tradition. Why? Because wala pang Bible. Meron ng pagtuturong nagaganap. At ang pagtuturo na ito ay ginagamitan ng pananalita. Jesus Christ teaches the 12 apostles through mouth by speaking. Hindi nagsusulat si Kristo. Kaya meron kaming traditions. Bakit wala kayong traditions? Kasi sumulpot kayo, compiled na ang Bible. And to think, the first Protestant is Katoliko pa. Ang original na sulpot, Katoliko. Bakit Katoliko? Dahil wala pang sulpot noon. Bakit kayo nagkaroon ng mga translations? Maraming salamat, Martin Luther. Kung hindi pa nagrebelde si Luther, wala kayong lahat. The Roman Catholic Church is not a Bible alone. Why? Dahil ang simbahang Katolika ay naitatag, wala pang Biblia. Bakit kayo Bible alone? Dahil kayo ay naitatag dahil sa Biblia, hindi dahil kay Kristo. Kung ang pagkakatatag ng iglesia mo dahil kay Kristo, bakit Bible alone ka? Panahon ni Kristo walang Bible. Pero bakit Bible alone ka? Dahil ang iglesia mo ay naitatag sa pamamagitan ng Biblia, hindi sa pamamagitan ni Kristo. The Roman Catholic Church is not a Bible alone. Why? Because the Roman Catholic Church founded and built 33 AD, wala pang Bible. And to think, kami ang nag-compile ng Bible. Bakit hindi kami Bible alone? Sapagkat may mga traditions na ang Roman Catholic Church, wala pang Bible. Ang baptism, confession, the 7 sacraments, yan ay isinasagawa ng simbahang Katoliko, wala pang Bible. Na which is, nabasa nyo lang sa Biblia, yung mga ginagawa ninyong pagbibinyag. Unlike sa Roman Catholic Church, nagbibinyag na ang simbahan, wala pang Biblia. Kaya nga normal na sa amin kung ano ang nakasulat sa New Testament dahil bahagi yan ng aming tradisyon. Hindi nyo ba alam yon? Ang mga baptism, bahagi ng tradisyon. Mag-isip nga kayo. Kailan nagsimula ang binyag ng simbahang Katolika? Nagsimula lang dahil sa Bible? No. Paano dadami ang Christianity?
Ang isang relihiyon para ikaw ay dumami, dapat binyagan mo ang iyong mga kaanib. Paano dadami ang Christianity kung hindi kami nagbibinyag? Ang pagbibinyag ng simbahang Katolika, wala pang Bible, ginagawa na namin. Ang pangungumpisal, ang Eucharist, ang misa, ang pag-ordain ng mga namumuno sa simbahan. Ginagawa na ng simbahan, wala pang Bible. That's why the Roman Catholic Church is not a Bible alone. Kailan kayong mga sulpot na sekta, kailan kayo nagsimula mag-ordain ng mga ministro, ng mga pastors? Nung sumulpot ang Bible. Pero kaming mga Katoliko, wala pang Bible, nag-o-ordain kami. At yan ang tinatawag na tradisyon. Ginagawa mo yung isang bagay na wala pang libro na umiiral. Ginagawa mo ang isang bagay sa ilalim ng pananampalatayang Kristiyano, wala pang Bible. That's what you call tradition. Gumagawa ka, ipinakikita mo yung pananampalataya mo, wala pang Bible. Tradition ang tawag dyan. Kayo, kailan kayo nagsimula ng binyag? Kailan kayo nagsimula ng ordain? Nung may Bible na. SDA. Sinong bumuo ng SDA Bible? Ellen G. White. Jehovah's Witness Bible. Diba? Sino bumuo niyan? Yung founder nyo. May IANC Bible ba? Wala. MCGI Bible? Wala. Born Again. King James Version. Saan kinuha yung version na yan? Latin Vulgate. Oh, magkakaroon ba kayo ng mga translations ninyo kung hindi dahil sa Katoliko? Tapos iikot ang faith ninyo dyan sa aklat na dapat ang faith mo nanggagaling sa Diyos. Ang pananampalataya mo bilang Kristiyano sa Diyos magmumula, hindi sa aklat. Kung hindi na compiled ng Bible, nasa ng faith mo? Nasa puwet? That's wrong. Ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano ay hindi sa Biblia magmumula, kundi sa Diyos mismo. Ang pananampalataya ng Iglesia Katolika ay nagmula sa Diyos mismo sa pamamagitan ng tradisyon ng simbahan. Dahil wala pang Biblia, may pananampalataya na kami. Kaya nga ang masasabi ko sa inyo, kayong mga sulpot at upot na iglesia, pag-ingket. Pumikit pag nainggit. Okay po. No? Kaya ang stand ng Roman Catholic Church, kaming mga Katoliko, we are not a Bible alone. Kuya Jepoy? Ayan, ramdam na ramdam ko ang ano mo talaga sa kapatid na Sandria. Pero ito lang, bago tayo magtapos mga kapanalig, gusto kong ipaalam sa inyo, galing mismo kay Martin Luther, founder and father of the Protestantism, ang unang-unang nagprotesta sa simbahang Katoliko ay si Martin Luther. Ang sabi niya dito, we oblige to yield many things to the Catholics, that they possess the Word of God. Take note, the Word of God, which we receive from them. Furthermore, we would know nothing at all about the Bible if it were not for the Catholics. According yan, kay Martin Luther, komentary niyan sa John. So, ibig sabihin, meron talaga. Sa Katoliko talaga nang galing. Martin Luther na ang nagsalita. Okay. Ayan. Teka, ha? Yan, maraming salamat sa ating mga speaker for today na si Sandrio at si Jepoy. So, inabutan tayo ng time. So, time na. So, inabutan tayo. So, maraming salamat sa inyo, no? At bibigyan ko kayo ng oras pa para makapagpasalamat at para makapag-promote, no, ng mga gusto nyong i-promote or meron kayong mga darating na mga segment or kung ano man yung mga gusto niyo i-promote at pasalamatan, sino man gusto niyo pasalamatan. No, sa mga nanonood dito, good comments or bad comments, tinatanggap natin yan, no? At salamat sa mga nanonood, either you have bad comments, so we welcome you, no, dito sa ating newly channel na The Bring It On, no. This is a
Dialogue Factory. Lahat ng uri ng dialogue nandito. Okay? Mapa documentary, pelikula, no? Lahat, no? Nandito. So anyways, bigyan ko muna si Uncle Jepoy at si Sanrio ng kanilang oras para makapagpasalamat at makapag-promote. Go ahead. Ayun ako muna, Kuya Jepoy. No, nagpapasalamat ako sa bumubuo at sa mga sumusuporta sa akin, ang Ave Maristela Seeds of Faith, ang Punto per Punto Family, yung mga sumusuport po sa akin kaya sa page ni Kuya Jando. Dito po tayo, please follow this page. Dito po kami maglalatag ako. Maglalatag ako ng presentations dito. And starting from Monday by next week, magkakaroon na po kami ng regular program every Monday. Tambalang Jepoy Sanrio, The Inside Story. Monday, 1 p.m. every Monday, no, manood po kayo sa aming tambalan at maglalatag kami ng mga doktrina na hindi nyo pa napapakinggan. Most especially sa mga sulpot dito, makinig kayo para magkaroon ng laman ang ating mga isip. No, and aside from it, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. No, kami po ni Kuya Jepoy, ang tambalang Jepoy at Sanrio ay magsisimula na this coming Monday dito po mismo sa platform ng Bring It On. No, ang aming tambalan ay The Inside Story. Iba't ibang kwento, iba't ibang kasaysayan patungkol sa ating simbahan. No, kaya maganda ang magiging presentations natin at kaabang-abang at kapanapanabik. Hindi nyo pa naririnig sa buong buhay ninyo yung mga ilalatag namin ni Kuya Jepoy na presentations at pagkakandaan namin ito para mas lalong maging matibay at matatag ang pananampalataya ng mga kapanalig nating Kristiyano. Yun lang po. Salamat nga pala kay Kuya Nash Benavides. Thank you po. Ayun lang po, Kuya Jepoy. Yan, maraming salamat, kapatid na Sanrio. And bago sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na ito kay Kuya Nash Benavides sa pagbibigay sa akin ng sa akin dito sa The Bring It On. And sabi nga ng aking kapartner na magkakaroon po kami ng segment. Hopefully by Monday, start po ay Monday every 1 o'clock. And then at the same time, wag niyo pong kakalimutan to follow Kuya Jepoy channel, FB page po ito, and marami po tayong makikita doon, hopefully, na mga turo ng Katoliko, at wag po natin kakalimutan, mga kapanalig, na hindi tayo dapat maniwala lang kung sa mga sabi-sabi o mga turo lang na hindi naman dapat marunong tayong magsaliksik, marunong tayo umintindi, at hindi lang natin dapat tingnan kung ano yung sinasabi nila, dapat marunong din tayo. And bago ako mag-end ng itong panalitang ito, bago tayo magalit o bago tayo mainis, lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon, alam kong galit na galit kayo sa amin. Huwag kayong magalit dahil hindi kami galit sa inyo. Ito lang ang maiiwan namin sa inyo, lalo-lalo na ang aking kapartner. Kung masakit ang puso mo, ito lang ang kaya naming ibigay. Para sa akin, para kay Sanrio, ano ulit nang iiwan mo sa kanila? O, di ba? Ganun dapat, hindi dapat tayo magalit. And again, maraming salamat. Ako po muli si Kuya Jepoy. Don't forget to follow Kuya Jepoy's channel, FB page. Thank you. Ayan. So, thank you so much sa ating dalawang speaker. No? Abangan nyo po, by next week, meron po silang darating na mga segment dito sa Bring It On. No? Meron po silang program dito na ang pangalan is The Inside Story with Jepoy Sanrio. Yan. So, abangan nyo po, no? Darating na yan. No? This Monday, same time, 1 o'clock. No? So, magkakaroon na silang sariling program dito. So, maraming salamat sa mga nanood. No? In behalf ng mga admins dito sa Bring It On, si Admin Jumong, si Eric Dignos, si Boy Letra, which is si John Paulo. No? So, si Ramil, no? At wala na ito, si Vicente, yan, si Julio. Yan. So maraming salamat po sa mga bumubuo ng platform na to, na
The Bring It On. Abangan nyo po, no? Later, meron din po tayo mga bagong program here in Bring It On. Meron po tayong tinatawag na film marathon, no? Doon sa film marathon, nag-start na tayo yesterday. So, meron po tayong film marathon kung saan nandoon mapapanood nyo yung ating mga pala nito yung ating mga programs, no? Kagaya ng mga documentaries, no? Ayan, so mapapanood niyo po 'yon. O yung mga movies. And meron din tayong vlog it on. Yan. So kung saan mapapanood niyo yung mga vlog namin, no? Kung saan sa mga places, saan yung mga pagkain na kinakain namin, no? Which is, ito ba, kinakain ba to ng mga Muslim? Kinakain ba to ng mga SDA? Kinakain ba to ng... Di ay, mga ganon, no? So, which is mga masasarap na kainan, pupuntahan natin, and mga murang kainan, yan. So, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa ating individual content sa ngalan po ng ating host dito, no? Na si Brother Eric Lignos. Nagpapaalam po ako. Kita-kita tayo, no? Hanggang sa muli. Yan. Thank you so much. God bless us all.